Disclaimer: all content in this video is based on my personal opinion, knowledge, and experience. It's intended for educational and informational use only. I'm not certified to perform legit checks or brand authentications. Everything shared comes from my own research. I am not affiliated with or sponsored by any featured brands. Please do your own research and use this content as a general guide. Let's go, Pangi! Let's go! So ayan mga boss, before tayo mag-umpisa, dadaanan ko na lang muna ng camera tong mga hats natin dito. So ayan, ang nandito pala sa unahan natin, itong first row of hats is ito yung mga peke, mga boss. Tapos dun naman sa likuran, itong second at third row is ito naman yung mga legit natin na hats. Halo-halo pala to mga boss, merong Buffalo Net Cap at merong Odessa or Canvas Cap. Yan, Carhartt Canvas Cap or Carhartt Odessa Cap, Carhartt Buffalo Mesh Cap or Buffalo Net Cap, Buffalo Net Tracker Cap. So yan, you name it mga boss, iba't ibang klase, iba't ibang tawag. Yan, iba't ibang naming convention, pero iisa lang na product model yan kasi may code yan na sinusunod. So yan mga boss, papaikutin ko lang to dito para ma-check nyo muna, ma-visualize nyo lang kahit papano. So ayan, ito yung peke na Odessa. Ito naman yung peke na Buffalo Net Cap. Tingnan natin yung upper part, itong top button. Yan, check nyo maigi mga boss ha. So punta na tayo dito sa Odessa natin na legit. Ayan. So pasilip lang muna mga boss para ma-visualize nyo kahit papano. So ayan mga boss, naipakita ko na isa-isa yung mga hats natin dito. So at least may idea lang kayo, ma-visualize nyo lang kahit papano. And tara, umpisa na natin yung in-depth review at in-depth comparison natin. Kaya tara, let's go. Yo, what is up mga boss? So eto na nga mga boss, kakatapos ko lang ma-organize itong mga hats natin. Naka-arrange na to by product model. So dito sa harapan natin is Carhartt Odessa hats. So itong apat na to, itong first and second row. And dun sa likod naman is yung Carhartt Buffalo Net Tracker Cap. So yan, nandun yung tatlo. Ito naman yung apat natin na Odessa hats. So first, ang una nating tatalakayin ngayong araw mga boss, at this moment mga boss, is eto na mga boss, yung Carhartt Odessa hat. So eto mga boss, kasi ito yung isa sa pinaka-controversial na hats ngayon mula kay Carhartt. Ito yung maraming peke na nilabas. Mga putang ina nyo kayo. Maraming tumatangkilik, maraming nagbebenta. Grabe mga boss. Halos araw-araw sabog siguro inbox ng mga nagtitinda ng peke nito eh. So ewan ko lang kung anong nagustuhan ng masa para dito. Ewan ko lang kung anong nagustuhan ng masa. Bakit ang daming bumibili? Bakit sobrang tinatangkilik to mga boss? Magpatingin ka, may something ka sa utak mo. Kaya ngayon, i-debunk na natin to mga boss. So gagawa na natin to ng review kung ano nga bang pinagkaiba ng peke sa legit mga boss in terms of quality, product materials, and yun, you name it mga boss. Kaya tara, pag-usapan na natin to. So first, itong nasa harap nyo is ito yung peking Carhartt Odessa hat na kulay dusty olive green ata to, pero hindi naman siya mukhang dusty olive green eh. Dito pa lang sa itsura mga boss, sa colorway pa lang mga boss, hindi na 100% accurate. So ayan, so as you can see doon sa black, medyo black. Sa brown naman, tama lang yung pagkakakulay niya sa brown na colorway. Next is dito naman sa army green, accurate din. Pero dito sa dusty olive mga boss, hindi siya accurate. Yan, i-display ko na lang dito sa taas mga boss kung ano yung actual pic ng dusty olive na Odessa hat. So yan, tingnan na natin yung loob.
So, sa tuwing legit check ako mga boss, sa tuwing magche-check ako ng Carhartt hat, ang una ko talagang tinitignan is yung loob. Yung internal na agad mga boss, kasi dito sa harap kasi looks can be deceiving kasi mga boss medyo tricky to, lalo na kung sa picture mo lang titignan. Yan, medyo tricky to mga boss, medyo convincing yung mga litrato. So doon na nagkakatalo mga boss. So tingnan na natin yung loob. So first, ang titignan natin is yung tag. So ayan mga boss. So as you can see dito mga boss, made in Bangladesh. So ayan, check natin kung tama ba yung spelling. So ayan yung code. So dito kasi sa code na nilalagay nila is I think kinokopya lang nila to or randomized number lang to So ayan, tingnan natin. Made in Bangladesh. Ito naman yung mga languages dito. So yan, ito yung product code 100289DOV. And check natin sa likod. Yan, meron ding factory code dito sa likod. And nilabas daw tong hat na to, kunwari is Spring 2024. So yan mga boss, ito yung tag. Ang una kong napansin sa tag nila is napaka smooth mga boss. Parang papel lang talaga mga boss. So hindi siya silk. Yung legit kasi mga boss is silk, magaspang. Dito sa peke na Carhartt Odessa Cup is medyo smooth mga boss. Para lang siyang papel. Parang mas maano pa mas makinis pa to sa bond paper So yan, ganun ko siya nakikilatis mga boss. Next is tingnan natin dito sa dito naman sa patch logo niya, dito sa internal patch logo niya na Carhartt built to serve and protect. So ang napansin ko dito mga boss is yung alignment ng stitch. So as you can see mga boss hindi siya diretsahan. So may mga sobra, hindi pantay yung tahi. So ayan mga boss, tingnan nyo maigi So ayan. Next na napansin ko naman dito is ito namang sweatband. So sa sweatband niya mga boss, medyo laylay, para siyang bacon And guess what? Bago to mga boss Pinadala to sa atin ng bago. Pero habang tumatagal nang sinusuot ko siya, ang bilis niyang malaspag mga boss. Tingnan nyo mga boss hindi na bumabalik. Yan, dito pa lang napaka low quality kasi low costing to napaka low quality mga boss. And tingnan natin sa mas malapitan. So yan, may mga mesh din pala siya dyan. Ginagaya niya yung yung Carhartt Force na sweatband, yung quality nun. Pero sa tuwing hinahawakan ko mga boss, medyo manipis. So smooth siya pero manipis. Yung sa legit kasi boss, mga boss is smooth na. Ramdam mo din na hindi siya manipis at hindi rin siya makapal. Nasa sakto lang yun. And dito mga boss, wala akong nakakapa na na lusutan ng hangin. So yan, parang lang parang daanan lang ng mga tahi, pero wala akong nakikitang tumatagos dito, kaya hindi ko siya matake na breathable tong sweatband na to. Hindi ko siya matake. Ayan mga boss, medyo bacon na dito sa peke, napaka low quality. So how about dito naman sa papel? Ito namang nila, pang suporta dito sa dome ng hat is cardboard. So ayan, parang lang din yung mga nakikita mo sa HQR na libre, ganito lang din kahawig lang din So next, tignan natin dito sa loob. So sa loob mga boss, ang una mong mapapansin dito is hindi pantay-pantay yung mga tahi, may mga excess. So ayan mga boss kung nakikita nyo, yan, may mga sobrang tahi dito, napakadumi ng pagkagawa. Halatang inuna lang yung doon sa
labas pero dito sa panloob mga boss, yan, napaka low quality. Ayan may mga sobrang tahi pa dito yung iba may mga may mga naputol na tahi, may mga hindi tinuloy na tahi. Ayan, check nyo maigi mga boss. So dito sa sweatband is napakapangit. Dito naman sa internal na mga stitches is medyo sablay din mga boss. Ang pangit din ng pagkagawa. Now tingnan naman natin dito sa loob. Dito sa loob ng crown. Ayan, dito sa looban. So ito naman yung ilalim ng top button. I think kalawangin din to So okay naman yung sukat niya mga boss. Okay naman yung laki. Dito lang talaga nagkakaroon ng problema mga boss, kasi yung legit mga boss tumatagos yung mga butas dito dito sa peke mga boss sirado. So yan, ito yung isa sa napansin ko mga boss, sirado mga boss May iilan dito na open pero mostly sirado. Yan, may mga harang. Yan. So hindi pulido. Ayan mga boss Mamaya papakita ko yung legit. So yan, may mga nakaharang dito. So yan, kumpleto naman mga boss. Yung butas neto, sakto lang din dun sa legit. So next is dito na tayo sa front part. Ayan mga boss. So ang una ko namang napansin dito sa harapan syempre ang una nating makikita is yung logo patch or yung leather patch. Now dito naman sa texture ng kanilang leather patch dito sa fake Odessa hat natin is medyo maitim siya mga boss. So may kaitiman yung dito sa stitching part and itong sa leather. Ayan, sa leather part medyo maitim siya compare dun sa legit. And ang una ko ring nakita habang kinikilatis ko tong hat na to is dito sa gilid-gilid mga boss. So hindi siya 100% na nakadikit talaga. So pwede mo siyang nakikita nyo mga boss. So yan, hindi siya 100% na nakadikit. May sumobrang space pa dyan para pwede mong pihitin dito. Yan, pwede mong pisil-pisilin dyan mga boss. So yan, mahahawi mo yata to. Yan, ang dali lang siguro kuhain ito kahit gamit kamay lang mga boss. Makukuha mo tong leather patch na to. So hindi ganun katibay Hindi ganun katibay yung paggagawa nito. So ayan mga boss, as you can see mga boss. So yon. And next, ang isa sa basehan ko para maging peke to is dito mga boss. Yan, kulay itim. Hindi same color dun sa leather patch niya. Hindi nagiging one tone. So, halatang halata na pinatong lang to. Ito lang yung ginaya nila. Sinubukan nilang gayahin gawin. Pero hindi nila nagaya tong dito. So, may goma dyan mga boss. Parang goma. Na kulay itim. So mamaya ipapakita ko yung sa legit. So yan, side by side, same color, itim yan dyan. So yan. So about naman dito sa mga tahe is based sa aking naobserbahan, halos magkakapareho lang naman. Next is dito sa sticker. Dito mga boss, meron ding tricky part dito. So ang una ko napansin sa sticker label na to is medyo makinis siya mga boss. Medyo manipis na makinis. So yun lang yung napansin ko. Medyo manipis at makinis. Unlike doon sa legit na hat natin na nandun. Mamaya ipapakita ko yan. Next is itong itong mga characters dito. Mas bolder siya sa personal. Compare mo doon sa legit na mga sticker label ni Carhartt Odessa. Dito is medyo bold. Ayan, mas bold tong mga nakasulat dito compare doon.
And dito naman, mas maliit to dito na part. Compare na natin doon sa ano. Mas maliit to siya sa personal. Ayun mga boss oh. Ilalayo ko ha. So ayan, ilalayo ko yung hat. Makikita nyo mismo na napakaliit. Ayan. So yun mga boss. Tapos kung mapapansin nyo mga boss, itong brim at saka itong dome nya mga boss, itong crown is ayun mga boss, low quality talaga. Napakalambot. Medyo malambot tong brim. Dito naman sa crown nya, sa dome nya, sa upper dome is malambot rin mga boss. Ayun mga boss oh, hindi na tumatayo. Madali lang siya matumba mga boss. Compare natin doon mamaya. So napakalambot mga boss. Napaka low quality. Pero still, ang dami pa rin bumibili. Ang dami pa rin naloloko. Langya yan. So yun. So yun lang naman mga boss. Doon sa mga endpoint na pinakita ko sa inyo. Yun na yun. Ang dali lang makikita eh kapag nahawakan na talaga. So yun, please take note mga boss, i-check yung sweatband. Ito, madali lang maging bacon. Tapos dito naman, check nyo din, napaka low quality, napaka nipis, parang papel lang. Dito naman, yung mga tahi-tahi, hindi pantay. Yan, hindi pantay dito. Yung mesh sweatband, napaka low quality. Sa loob, tingnan nyo kung tumatagos yung mga ano. Sa peke, most likely, hindi tumatagos. Napakaliit ng butas. Ayan. And, dito na tayo sa last part netong Odessa, which is ang etong strap nya, sa strap part. Ito sa likod naman. So, dito, minsan, dito rin nagkakatalo eh. Kasi yung mga peke is, may mga sample din doon na accurate talaga. Napakaganda talaga. Pero dito sa isang peke natin is, ayan, papakita ko muna mga boss ha, kayo muna mag-guess. So bibigyan ko kayo ng 10 seconds para i-check. So ayan. So yun na nga mga boss. So as you can see mga boss, kung napapansin nyo, sa mga nakapansin, shoutout sa inyo, bibilis na mga mata nyo. So, ang unang napansin dito mga boss, sa pagkaka-check ko is etong indentation dito mga boss, itong spacing dito. So, as you can see mga boss, hindi pantay oh. May space dito and napakaliit ng space dito sa gilid. Ayan mga boss, dito sa gilid-gilid. Supposed to be mga boss, dapat align yan, align center yan mga boss. Naka-justify as center yan mga boss, naka-align as center. So dito pa lang is hindi na siya pantay. So indication na yon na sablay talaga tong hat na to. And next is dito sa mga characters mga boss. Ayan, as you can see mga boss oh. Kita nyo yung pagkatahi-tahi na yan mga boss. Hindi consistent mga boss. Ito nga mga boss oh, itong trademark dito or ano bang tawag dyan. Yan, hindi nga visible mga boss oh. Hindi nyo nga makita kung anong ibig sabihin yan. So dito sa mga tahi-tahi mga boss, may mga sumobrang tahi. Ayan, napakapangit ng pagkagawa. Ayan. So dito pa lang makikita nyo na din, isang palatandaan na rin na peke yung Carhartt hat nyo. Kapag hindi indented yung ano, hindi naka-center yung text dito, itong logo ng Carhartt, hindi naka-center, hindi naka-justify as center. Yan. Tapos, eto naman, okay naman to. Parang usual lang naman to na Velcro strap eh. So, yan. I think kahit ilang ulit mo lang to ano yun eh, malalaspag agad to eh. So, ito na yung brief explanation ko, brief introduction ko, brief review ko about dito sa Odessa hat natin, sa fake Odessa hat. So, mapunta na tayo dito sa legit na Odessa hat mga boss. So, first, titignan natin yung pinakamalapit na kulay dito, which is itong
army green natin mga boss. So kukunin na natin yan. So yun, napakaganda mga boss. So first, ang pagkakahawak ko pa lang dito mga boss, ramdam mo na agad yung smooth. So itong canvas materials is napaka-smooth talaga niyan mga boss. Para talaga siyang maong, para siyang pantalon. Yan, kung familiar ka sa carpenter pants ni Carhartt, sa Detroit, sa ibang mga jackets niya, may ibang product doon, ang material is duck canvas or canvas. So yun, makaka-relate ka doon. Kung nakakahawak ka na nun, kung nakakagamit ka na nun, kapag nahawakan mo to mga boss is, yun agad ang papasok sa isip mo kasi familiar ka na sa materials, familiar ka na sa texture. So napapakiramdaman mo na. So ganun yung feeling neto kapag nakahawak ka ng Odessa Cup. Unlike dito sa peke is magaspang. Yan, medyo dry siya mga boss. Parang normal lang talaga siya na cup. So yan, itatabi na muna natin yan. So eto na yung legit. So again, paano tayo mag-check? Punta muna tayo sa internal part. So dito muna tayo sa loob. So yan. So eto na mga boss. So as you can see, ang una nating makikita, it's either itong tag, itong sweatband, or etong sticker label. So papakita ko muna tong sticker label kasi itong itong fake na Odessa hat na nakuha natin is walang sticker label, kaya na-skip natin to na part. Pero dito sa legit, papakita ko muna yung template ng legit na sticker label dito sa under brim. So yan mga boss. So as you can see, so blank space talaga yan dyan kasi yung ibang mga retailers ni Carhartt or resellers nila na official resellers nila is may price tag dyan na nilalagay or may iba pang mga sticker label dyan na nilalagay as their store brand or branding nila yon or marketing strategy din nila yon. So naka-leave as blank yan dyan. So definitely perfectly fine yung space na yan dyan. So next, ang una nating titingnan is yung product model or yung product code model. So 100289 or tapos 301 yung colorway niya. Next, itong barcode. Yan. Dapat pagka-scan nyo, ang lalabas is itong mga digits na to. Kasi pag in-scan nyo yan tapos wala namang lalabas, hindi nababasa, unreadable, posibleng factory defect or posibleng isa rin yon sa palatandaan na peke yung hat nyo. So make sure na nare-read tong barcode na to after nyo mascan. Dapat automatically may lalabas na mga related products na katulad nito. Mainly itong Odessa Cup dapat ang lalabas or ito mismong mga digits is readable sa barcode scanner nyo. So pwede kayong gumamit ng online barcode scanner. So i-scan nyo to, dapat lumabas tong mga digits na to. Kung gagamit kayo ng Google Lens or yung mga integrated scanner sa mga mobile phone nyo, dapat pag na-scan to, automatically redirected kayo sa Google or Yahoo na lalabas tong mga Odessa hats na to. So mariredirect kayo sa original resource nito after nyo ma-scan. Kasi pag hindi siya na-i-scan and klarong-klaro naman yung barcode, wala namang damage, possibly pwede nyong i-take as fake na yung hat ninyo. So pwedeng key points na yon, palatandaan na yon na peke yung Odessa hat ninyo. Pero pag readable naman, scannable naman, nai-scan naman siya, so yun, check na yon. So again, ito yung template, observe nyo na lang maayos, pwede nyo i-screenshot para may reference lang kayo. So model number 289. So 289 align naman. So next, punta na tayo sa tag. So ito na mga boss. So ang isang tag ng isang legit na Odessa Cup. So una, hahawiin na muna natin. So as you can see mga boss, medyo magaspang. Hindi nyo kasi mafe-feel dito sa video pero ako na lang mismo mag-e-express kung ano yung pagkakakilatis ko dito.
So yan mga boss, as you can see, ewan ko lang kung naririnig nyo yung tunog ng pagkakahimas ko dito sa internal washtag nya. So yon, medyo magaspang mga boss. Tapos yan, tignan na natin yung mga nakasulat dito, naka-indicate. Make sure mga boss na tama yung reference number, 5 digits. Ayan, dito naman 6 digits. Did you know RN stands for Registered Identification Number? It's issued by the U.S. Federal Trade Commission (FTC) to businesses that manufacture, import, distribute, or sell products like clothing and accessories in the U.S. RN 14806 is the official RN number registered to Carhartt, Inc. So anytime you see RN 14806, that item is associated with Carhartt. 905,588 is internal, not searchable publicly, but useful for verifying authenticity or batch tracking. 905588. Minsan din mga boss, pag tinype mo to, itong dalawang to, lalabas na din agad yung mga related post about dito sa model na Odessa Cup. So good thing yun, palatandaan din yun. Next is, eto, tingnan natin tong Carhartt. Tama naman yung spelling, pantay na pantay. Itong indentation dito mga boss sa template, medyo pantay siya mga boss. Ang linis mga boss. So malayo dun sa peke. So tingnan nyo yung indentation, yung spelling. So as you can see, made in Vietnam. So isa din pala to sa manufacturer ni Carhartt mga boss, yung Vietnam na country. So doon din ginagawa yung ibang produkto ni Carhartt. So isa lang tong Vietnam, meron ding China, merong Bangladesh, merong Hawaii, merong Haiti. Iba't ibang klase mga boss, depende sa product, iba't ibang depende din sa year released. So yun mga boss. So ito ang template ng isang made in Vietnam na Odessa Cup. So as you can see, malinis, napakalinis. Magaspang yung yung silk tag, internal wash tag. And itong code naman is accurate, 100289. Tingnan natin kung 289. 100289, 289, align lahat mga boss. So ayan, 301 is the color code for this hat. Next is one size, naka-indicate, tama naman. Now tingnan natin yung likuran mga boss. So yun, as you can see, iisa na lang dito sa model na to, sa made na to, made in Vietnam, ay iisa lang yung silk tag nya. So wala na, di katulad doon sa peke na may mga factory code pa sila and separate yung pagkaka-indicate doon. So dito naman is separated pero iisang tag lang. So season fall 2022 PO, ito, purchase order or product order 351008718. And ang isa rin sa napansin ko sa mga legit mga boss is merong straight line dyan. So parang may border. Yan, may border line. Ewan ko lang kung sinadya ba talaga nila to, or ito talaga yung official template nila, or factory defect lang. Pero mostly ng mga nahawakan kong legit is meron talaga neto mga boss. So yan. Meron din naman akong nahawakang legit na wala neto. Pero possibly factory defect siguro yun kasi 2 beses lang ako nakahawak nun eh. Ngayon sa mga modern release, meron talagang ganito mga boss. So may borderline dyan na kulay black. Ayan. So size ng internal wash tag, mahaba to na klase. So modern to. Ayan. Tingnan nyo maigi mga boss ha. Next is dito naman sa side patch nya. So yan, meron na naman silang tawag ng iba dito banner. So side banner, side internal banner patch, pero tawag ko dito is side patch. So yan, Carhartt, built to serve and protect hardworking people. Tama naman yung spelling, napakalinis mga boss oh. As you can see mga boss, napakalinis ng mga stitching. Yung daanan ng tahi mga boss, napakalinis. Ayan.
So unlike dun sa peke mga boss na hindi pantay, so dito naman mga boss, tingnan nyo yung placing ng mga ayan, napakalinis mga boss. Yung tahi medyo malinis, isang daanan lang. Ayan, isang daanan lang papunta dito, isang daanan lang papunta dito. Napakaganda ng pagkakatahi, higpit na higpit, mahigpit na mahigpit. Ayan. Yan mga boss, mahigpit na mahigpit. So, yan, hopefully klarong-klaro dito sa video natin. Yan, napakapantay ng tahi. Oo nga pala mga boss, bago ko makalimutan, may habol ko lang. So, isa rin pala sa palatandaan ko dito sa washtag is dapat mga boss, yan mga boss, kung napapansin nyo, may parang mga daanan ng print. Bakit merong ganitong klase ng markings? Kasi silk nga mga boss silk tag tong materials niya mga boss kaya hindi siya smooth yung tingnan nyo mga boss, parang may hopefully makuha ng camera natin mga boss. So ayan mga boss tingnan nyo mga boss, tingnan nyo yung pagka-print. Ayan. Kailangan kasi maging mas malapitan to para mapansin nyo mga boss. Ayan mga boss So hindi siya klarong-klaro siya mga boss, napaka-crispy ng mga characters dito sa tag na to. Pero kung susuriin mo talaga ng mas mabuti, mas maayos mga boss, may makikita kang parang ayan hindi ko siya ma-explain, hindi ko mahanap yung tamang words para dito Ayan. Tingnan nyo maigi mga boss may daanan dito mga boss May parang linya-linya siya mga boss. So yan, isang palatandaan yan boss, mga boss, na legit yung tag na to, legit yung tag, and legit yung hat. Possibly legit lang yung tag kasi posible na kinuha lang nung isang end user, kinuha niya lang, pinutol niya and sinalpak niya sa peking hat, 'di ba? Para lang magmukha na legit. So isang modus 'yun mga boss, kaya ingat kayo doon. So 'yun. Naisingit ko lang mga boss, isang palatandaan to mga boss huwag niyong kakalimutan to. Very useful to mga boss. So yan, huwag nyo kakalimutan to mga boss Make sure na nakita nyo to, napansin nyo to. Ayan. Parang may mga guhit-guhit dyan. Straight yan mga boss, pantay na pantay. Kasi nga yung materials niya is silk. May mga magaspang na part dito. Ewan ko lang kung nakikita talaga siya ng camera Pero susubukan kong ipakita mga boss. So yan, may mga siya diyan parang sako mga boss, kung makikita niyo yung sako, parang may ganun din. May mga linya-linya bago mabuo yung isang material na to. So may cross line, may horizontal, may vertical lines. So yan. Ito ba, makikita ba dito? Ayun. Tingnan nyo maigi mga boss So ayan. So isang key points 'yun mga boss, isang key point 'yun para ma-consider nyo as legit tong tag na to and legit din yung hat. So tapos na tayo dito sa wash tag, tapos na tayo dito sa patch na to. Next is, alam nyo na, yung sweatband. Kasi yung sweatband mga boss, kilala si Carhartt, lalo na yung si Carhartt Force, yung ginagamitan nila ng Carhartt Force technology na yung mga hats nila. So ibig sabihin upgraded na yung sweatband. Ako as a end user mga boss, medyo nakikinabang ako doon. Medyo isang paborito ko yun na features ni Carhartt sa kanilang mga modern hats ngayon. Kasi napaka-useful nun mga boss sa sweatband. So kapag pinawisan ka kasi nun mga boss, hindi agad tatagos yung pawis mo dun sa external part ng brim. So hindi agad lalabas dito yung mga sweat stain. So isa yun sa nagustuhan ko sa mga hats ni Carhartt.
And sadly, walang ganong klaseng technology pa si Carhartt Whip. Kaya hinihintay ko na lang kay Carhartt Whip na maglabas siya ng ganong klase kasi wala eh. Carhartt Whip number 1 pa rin eh. Pero yun na nga, medyo talo sila dun pag usapang sweatband na kasi bumapalag talaga si regular Carhartt. So yun na nga mga boss, may iba ko lang. So yun, balik tayo sa topic. So dito na tayo sa sweatband. So as you can see mga boss, yan, ginamit ko rin to ng ilang araw eh, pero yun, as you can see, compared dun sa Peking hat, nalaspag agad. Ilang beses ko palang ginagamit, sinusuot. Pero dito mga boss, kahit binatin mo mga boss, bumabalik pa rin yan mga boss. Hindi siya agad natutumba mga boss, pitik-pitikin mo lang. Parang may force pa rin na babalik siya sa default niya eh. Unlike doon na lalaspag-laspag na agad. Ayan mga boss, hindi nagiging bacon mga boss. Balik natin, ayun. Doon pag binalik natin, tumba pa rin. So yan. Check natin sa malapitan. So dito mga boss, as you can see, mas klarong-klaro na yung pagiging mesh niya mga boss. Yung may mga butas-butas. And kapag hahawakan ko mga boss, rough na yung nararamdaman ko. Rough na talaga yung materials dito. Hindi na smooth. Unlike doon na mapapansin mo may mga butas-butas pero napaka-smooth pa rin. So palatandaan na hindi talaga siya mesh type. So parang ano lang yun. Parang yun na nga, pinepeke lang talaga nila para magmukhang mesh type. So dito mga boss, kahit hawakan mo, magaspang na yung part na to. So ramdam mo yung may mga butas-butas. So labasan na ng hangin. So yan. And napakatibay rin neto compare doon na madaling malaspag. Eto, matibay yung sweatband. Totoo talaga na mesh type. Ayan. Mas malaki din yung butas. Next is titingnan naman natin yung eto. So eto pa pala mga boss, etong papel na nandito, etong cardboard. So yan. So as you can see sa cardboard ni Carhartt, yung free cardboard niya sa brand new Odessa Cup niya is manipis. Ayan. So eto manipis. Tapos puti yung dito niya na part. And sa likod niya is hindi na puti. Cardboard talaga sa makikita mo. Ngayon compare natin dito sa peke. So ito yung peke. So mas maliit yung parang ngipin niya dito. Mas maliit na klase. Ayan. And kulay white sa harap and kulay white din sa likod. So yan. Mas makapal to. Ito mas malaki pero mas magaan. Ayan. So as you can see, ito yung peking free cardboard sa loob. Ito naman yung legit na free cardboard sa legit na Odessa Cup. So may diferensya din talaga mga boss. So wala, mahina eh. Hindi nyo ginaya lahat. Napakabobo talaga ng nagpasimuno nito eh. So ayan mga boss. So tatanggalin ko na. Ito na, tingnan natin yung looban mga boss. So as you can see mga boss, yan. So sa ibang mga Odessa Cup, merong Odessa Cup na one tone lang yung loob. Pero most likely sa mga modern na mga Odessa Cup, possibly two-tone talaga yan mga boss. So ito yung tunay na color niya. Tapos dito na part is light color naman nitong default colorway nila. So yan, army green. Tapos dito naman is light na pagka army green. So may ano pa rin, may accent pa rin ng green. So yan, napaka smooth mga boss. Kung ano yung quality sa harap mga boss, ganun din sa loob mga boss. Ramdam mo pa rin yung texture niya mga boss. Ayan. So yun, tingnan na muna natin tong tahi. So yan. So as you can see dito mga boss, yan, wala masyadong sobrang tahi mga boss. So napakapantay dito, napakalinis dyan mga boss. Ayan, kikita nyo ba mga boss? Yan, susubukan kong i-display yung ganitong point of view dun sa peke mga boss. So tingnan nyo na lang dito sa taas. So yan, so eto.
So yun, as you can see mga boss, hopefully nakikita nyo talaga kasi ito lang talaga yung limitation ng lens ng camera ko. Kaya yun, pagtsagaan nyo na muna mga boss ha. So ayan, as you can see mga boss, napakalinis mga boss. Kukonti lang yung mga sumobrang tahi, pwede mo lang gupitin Pero pwede mo naman pabayaan na. So as you can see, napaka solid ng pagkagawa niya. Unlike dun sa peke na may mga sumobra talaga. Ang laki pa ng sobra dun sa peke. So yun, wala akong masabi dito sa sweatband, sa internal stitching niya. Napakaganda, napaka solid. Quality talaga yung pagkagawa. So next is eto namang mga ayun na nga, yung mga butas-butas dito sa kanyang sa kanyang dome. Ayan, sa kanyang dome part. So as you can see mga boss, may mga butas. Ayan. So makikita nyo may butas dyan mga boss. Ayun kita nyo ba na habang inuusog ko tong hat. Ayun. May iba-iba, it means may butas. Next is dito. Ayan. Dito na part, medyo malaki yung butas. Ito naman may butas. Napakalaki ng butas. Strategic kasi yan mga boss Kaya ginawa yan para maging breathable yung hat. Hindi lang yan ginawa para lang sa wala. Kaya it serve its purpose mga boss. Ayan, napakalaki ng butas. Napakalaki ng butas. Ayan, may butas pa dito. Ayan pwede kang sumilip dyan mga boss Ayun. Boss Alas, pasilip naman ang Carhartt mo. Sige boss, silipin mo. Silipin mong maigi boss Ayun boss Kita mo ba yung patch? I refuse. Yun. So ayan mga boss. Dapat may mga butas-butas talaga yan kasi strategic pagkagawa niyan. Lahat ng hat dapat meron yan. Ngayon yung mga peke is sirado yung nandito nila. So mostly mga nawakan kong peke is ganun talaga. May mga butas-butas pero hindi buo. So yun, sa tahi pa lang doon hindi na siya buo. Kaya make sure na bigyan yung pansin yon, obserbahan yung maigi yon, baka peke yung hat na meron kayo. Next is eto namang sa ibaba ng button. So yan, merong emblem dito. So ito yung palatandaan. So I think pagkakaalala ko neto mga boss, kapag made in Vietnam, made in China, and made in Hawaii, Haiti, bukod lang sa Bangladesh mga boss, meron talagang emblem na ganito. So yon. Yung Bangladesh, wala siyang emblem mga boss. Mamaya papakita ko yung Bangladesh na variation. So yan mga boss. Make sure na ganito din yung emblem ninyo Hindi to kalawangin Stainless talaga to. So yan. Embossed to mga boss. Yan, nakatatak talaga yan dyan. Hindi lang yan siya print. Yan. So ito na mga boss, nasa front part na tayo. So as you can see, based sa sinabi ko kanina is yung logo or leather patch nung fake na Odessa hat is mas maitim. Dito naman is hindi siya sobrang itim mga boss Kung ano talaga yung nakikita natin sa mga pants natin, legit Carhartt leather patch na pants katulad ng B73, B13. Yung mga leather patch na yun mga boss is almost the same talaga. Same texture, same colorway, same brightness. Yun, same talaga kasi same materials lang din leather patch. So yan, as you can see mga boss, ito yung legit na papakita ko lang sa mas malapitan. So yan, legit na leather talaga. Ayan, mas maitim na klase yon. So yun. Next is eto. Kung naalala nyo kanina, hinahawi ko tong dito na part, and as you can see dito almost 0-0 talaga yung space. So may maliit lang din dito pero mas malaki pa rin yung spacing doon. So mas mahihila mo yun. Ito naman mga boss, millimeter lang mga boss Napakaliit lang ng pagitan mga boss.
Ayan may konting space lang din dyan. Ayan, may konting space lang din dyan. Hindi talaga siya 100% na nakasalpak. Pero mas malaki yung pagitan doon. Mas mahahawi mo yun. Ito naman, kung bibirahin mo naman dito, aalisin mo lang gamit kamay, mas mahihirapan ka kasi kapit na kapit eh. Doon is hindi siya masyadong makapit eh. So yun mga boss, ito yung isa sa palatandaan natin. Dapat hindi sobrang itim. Lighter lang siya. Compare nyo din sa pants nyo na leather patch yung patch logo. And next is dito sa borderline na sinasabi nila, dito sa top ng leather natin, compare dun sa isa na parang goma, maitim. Ito naman is almost equivalent sa kanyang tone talaga. Kung ano yung kulay neto, ganun din. So yan mga boss, so as you can see, yan, mas lighter lang dito. Doon kasi is maitim eh, dun sa peke na Odessa, dun sa peke. So as you can see mga boss, tignan nyo maigi mga boss ha. Pantay na pantay yung kulay niya. Dito din, pantay din. Dito din, pantay din. So ayan, pantay na pantay mga boss. So ayan. Next is, so ayan mga boss ha, klarong-klaro na. Next is, dito naman sa sticker label mga boss. So dito sa sticker label niya mga boss, gaya na nga ng pagkakahawa ko kanina doon, very smooth. Dito naman is may konting gaspang, may mafe-feel akong magaspang dahil na nga dito din sa kanyang materials. So para siyang hindi siya sobrang dulas mga boss, unlike doon na napakadulas niya. Dito naman is parang may mafe-feel kang magaspang. Di ko alam kung sa materials ba talaga to or mas makapal lang yung sticker and mas manipis yun kaya mas smooth. So yan, mas sharp din yung pagkakakulay niya, pagkakakulay itim. Dito naman sa yellow na tone, sharp din yung pagkakakulay, hindi siya faded, hindi siya malabnaw unlike doon. So yun, dapat talaga matalas yung mata mo eh. So ito na mga boss. So based doon kanina sa sinabi ko, mas bolder yung text characters doon sa peke na Odessa. Dito naman is mas manipis siya ng konti. So weak sweat and dry fast, for sweat ban adjustable. So tama naman yung mga spelling, tama naman yung logo. So tama naman lahat. So yun, isa to sa palatandaan din. Kaya make sure na obserbahan nyo rin maigi. So about naman dito sa crown or sa dome, ayan, di naman siya sobrang tigas pero may babalik din naman natin, unlike doon na pag pinisil-pisil natin dito tapos try natin ibalik, matutumba. Ito naman, pag try natin ibalik, aangat din naman siya. So yun, isa din sa lahat ng mga pinakita ko sa inyo, pwede nyo i-consider as key points kasi need natin yun na ma-take note para hindi tayo maloko. So yun na nga mga boss, ayun na yung mga key points na pinakita ko kanina, which is yung internal sa loob, yung mga tag, yung mga stitches, dito naman sa front, yung mga yung label, yung sticker label, yung leather patch, dito sa mga dito sa quality ng brim, dito naman sa quality ng dome. So now, dito na tayo sa last part nitong legit Odessa Cup natin, which is the back part. So ngayon, papakita ko lang mga boss. So yun. So again, bibigyan ko kayo ng 10 seconds para tignan natin kung ano yung dapat natin ma-observe dito sa hat na to. Kung ano yung mali, ano yung tama. So yan, ilalagay ko lang muna to dito. So ayun na nga mga boss. So I think may mga idea na siguro kayo kung ano yung mga dapat nyong tignan, kung ano yung mga na-observe nyo. So based dito sa model na to, sa legit hat na to, as you can see dito sa kanyang back part, dito sa kanyang velcro strap, is yung mga nakatahi dito, nakaka-heart logo, is napakapantay mga boss. Even lahat mga boss oh. Tingnan nyo yung spacing, tingnan nyo yung indentation.
So dito sa top part, pantay, naka-justified as centered, naka-align as centered. Ayan mga boss, yung tahi, pantay na pantay. Yung mga characters, yung pagkakatahi, yung embroidery neto is almost perfect mga boss. Walang sablay mga boss, oh. Walang dugtong na tahi. Unlike dun sa peke mga boss na nakikita nyo kanina. So susubukan kong i-display dito sa taas kung kaya nating paglaruan. So i-display ko rin dyan. So makikita nyo na lang dyan sa itaas yung velcro part ng fake Odessa Cup. So yan mga boss. So as you can see, napaka solid, napaka ganda, high quality yung pagkagawa neto. And yun, ipapakita ko rin yung quality ng pag tinanggal natin tong yan, pag ginagamit na natin tong kanyang velcro strap. Yan. So as you can see mga boss, napakalutong, medyo mahigpit pa kasi nga brand new, sariwang-sariwa pa, oh. Unlike dun sa fake Odessa na napakalambot, hindi lumalaban hindi dumidikit agad. So as you can see mga boss, oh, di pa laspag, medyo makapit pa. So yun, very high quality tong strap na to. And yung pagkaka-placing ng mga characters is pantay na pantay. May mga peke rin ako nakikita mga boss na almost the same, almost pantay. Pero kung susukatin mo talaga, dapat talaga magkapantay. Ayan. So kayo na mag-visualize mga boss. Tingnan niyo yung spacing mga boss, pantay na pantay yan. So yan, dito sa indentation dito, pantay na pantay yan. As you can see dito sa characters na to, sa character na to. Ayan. Klarong-klaro. So yan, kitang-kita mga boss. So yun mga boss, ito yung Odessa Cup natin na Army Green, made in Vietnam. Tapos ni-release siya is fall 2022. Yan, 3 years ago mga boss. So next na i-check natin is itong Odessa Cup Brown. So susunod na to. So ayun na nga mga boss, sana nabigyan ko kayo ng brief review about sa legit Odessa Cup na pinakita ko kanina, which is yung green na colorway natin, Army Green to be exact. Now move forward na tayo para dito sa Carhartt Brown colorway natin, na ito yung isa sa pinaka top seller ng mga nagtitinda ng peke. Ito rin yung mostly na hinahanap sa akin ng mga potential buyers ko, naghahanap sila. Ang kaso hindi tayo nagbebenta ng ganito para na nga maiwasan din natin yung yung pagkakasira ng mga brand dahil sa pamemeke. Mga putang ina nyo kayo. So yun na nga mga boss. So move forward na tayo para dito sa Carhartt Brown colorway natin na Odessa Cup. Kaya tara, check na natin to. So again, paano mag-check ng legit Odessa Cup or legit Carhartt Cup? So una nating titignan is yung loob. So eto. So as you can see mga boss, check natin tong label sticker dito sa ibaba sa under brim. So as you can see, 100289211. So tama yung code ng Odessa or Canvas Cup, 1000289. Dito naman sa AH0289, same pa rin, tutugma pa rin. And medyo klaro yung barcode. Again, take note of this mga boss. Dapat itong barcode na to is nai-scan. So readable siya ng mga barcode scanner ninyo or yung integrated barcode scanner ng mga mobile apps ninyo or mobile phone ninyo. Ayan, dapat readable siya mga boss. Pagka-scan, automatically mariredirect kayo sa Carhartt or sa kay Google mismo na nagpapakita ng mga related products about Carhartt, Canvas Cup or Odessa Cup. Kasi pag wala, isa yon sa palatandaan na peke yung cup mo. And kahit hindi ito ma-scan mga boss, pag hindi ito na-scan, hindi ito nababasa ng kahit anong scanner, mapa-online man yan or hardware scanner, barcode scanner, pag hindi nabasa mga boss, isa na yun sa palatandaan, isa na yun sa risk mga boss.
na kailangan yung pagtuunan ng pansin. So again, isa to sa key point, kailangan nating makita na accurate to. Ito mga nakasulat dito. So let's move forward mga boss. Next na titignan natin is syempre yung wash tag, yung silk tag. So ayan. So as you can see dito mga boss, mali na internal wash tag ni Carhartt. Pero about naman sa material, same pa rin mga boss, silk pa rin mga boss, magaspang pa rin mga boss. Ramdam mo pa rin yung gaspang. So ayan mga boss, sa tuwing hinawakan ko, ewan ko lang kung maririnig nyo yung tunog ha. So ayan mga boss, ewan ko lang kung naririnig nyo yung tunog. Pero susubukan kong iparinig sa inyo. So ayan. So sa tuwing hinihimas ko to mga boss, hinahawi ko to, ramdam na ramdam ko yung gaspang, yung pagiging silk materials niya, silk tag niya. So ito yung mga naka-indicate sa template. So 5 digits yung reference number, RN number 14806 905590. So ito naman yung another code niya, which is 6 digits. So sa mga modern, 5 digits dapat yan. Dito naman 6 digits. So yan, made in Vietnam, 100% cotton. And tama naman lahat ng spelling, correct naman lahat. And how about dito sa back part? So ayan na mga boss. Etong klase ng tag is I think isa lang, tapos tinupi lang siya para i-display naman dito sa likuran yung ibang detalye. So as you can see dito sa Carhartt logo, tama naman yung spelling, tama naman yung logo design. Yung code naman 289211, same pa rin, tugma pa rin dito, 289211. Sa model 289 ulit, yan 289. So tugma lahat mga boss. And eto naman yung year release nya, 2022 pa rin. Tapos nandito pa rin yung purchase order or product order number. So eto. And yun, isa pa rin sa trick para mapansin natin na legit tong tag na to is kapag silk nga, may makikita na naman kayong straight lines dyan. So may mga straight lines dyan. So hindi siya fully covered talaga ng itim. So hindi talaga siya napiprint all black. So makikita mo may mga lines dyan, may mga line mark dyan, may mga markings. So isa yan sa palatandaan mga boss na silk yung materials na ginamit dito. Hindi lang siya yung parang papel lang na medyo madulas. So yan mga boss. Yan, keep an eye on it mga boss. Considered it as a key point. Make sure na you will take note of this mga boss para maiwasan natin yung pamimeke. Ayan, one size fits all. Tama naman yung mga spelling, tama naman yung characters. Yung placing dito sa internal wash tag is pantay naman. So walang problema dito. So next is dito naman tayo sa side patch nya. Ayan. So as you can see mga boss, correct naman yung spelling. Yung pagkakatahi nya mga boss, yung quality ng pagkakatahi, napakaganda mga boss. Ayan, walang sobra sa tahi. Pantay na pantay. Tama yung spelling. Built to serve and protect hardworking people. Yan talaga yung slogan nila. Yan. So sa tahi naman dito sa taas, yan, isang daanan lang ng tahi. Yan, hindi siya double stitch, single stitch siya. Dito naman sa placing naman, pantay na pantay mga boss. Sa spacing, sa placing, yan, naka-centered talaga. So yun mga boss. Isa to sa mga palatandaan, yung sa wash tag dapat tama yung mga spelling, yung sa quality ng silk tag. Ito naman dapat malinis yung pagkatahi, pantay na pantay. So next is punta na tayo dito sa sweatband. So dito na tayo sa quality ng sweatband. I-check natin to mga boss. So as you can see mga boss, ayan. So makikita nyo na naman dito, pag hinimas ko na naman to,
ramdam ko na naman yung gaspang. Same lang dito sa color green natin na Odessa Cup, na legit, pareho to legit. Yun, ramdam na ramdam ko pa rin yung gaspang, hindi katulad dun sa peke mga boss na napaka smooth. Yan, may mga butas-butas, malalaki pa rin yung butas. Almost similar lang din dito sa isang legit Odessa Cup natin. Same lang din yung quality. Yun na nga, given considering na made in Vietnam rin. So, same standard pa rin sa pagkakagawa. So, wala akong problema dito sa sweatband mga boss, kahit ganyan-ganyanin ko. Ayan. Dito madaling laspagin. Yan, hindi siya manipis, hindi rin siya makapal, sakto lang. And ramdam ko na may mga butas-butas talaga. So, daluyan ng hangin, labasan ng hangin. Yun, breathable sweatband to mga boss. Kasi ito yung Carhartt Force mesh sweatband ni Carhartt. Nilagyan niya ng Carhartt Force technology para mas breathable yung yung dito na part, para pagpawisin ka hindi agad lalabas and matutuyo agad. So yan, hindi rin babaho agad yung cup mo. So napaka solid, napakagandang features to ni Carhartt. And next is eto naman yung tahi naman sa loob. Tingnan naman natin. So yun, as you can see mga boss, malinis na malinis pa rin, pantay na pantay pa rin yung pagkakatahi niya. Pantay na pantay, medyo malinis pa rin. Ayan o, compare natin dun sa peke kanina na marumi. So ayan, sipatin nyo na lang mga boss. Yan, napaka solid, napakalinis. So wala problema dito sa tahi sa loob, wala problema dito sa sweatband. Next, eto namang cardboard. So titignan natin tong cardboard kung pareho lang din sa mga stock dun sa legit natin na mga Odessa hat. So ayan, ito yung cardboard nya. So kukunin lang natin yung isang cardboard mula sa green natin na Odessa. Yun, same pa rin mga boss, same pa rin yan. Now kukunin natin yung sa black. So ayun mga boss, same pa rin dito sa black mga boss. Same pa rin yan. Pare-pareho lang ng sukat yung mga yan. Yan, lalagay natin. Halos magkapareho lang ng sukat. Yan. Dito lang pala sa made in Bangladesh, dito sa black is mas maliit lang yung dito niya na pero yung sa parang ngipin na part, halos magkakapareho lang yung sukat. Now, i-compare naman natin doon sa peke. So yan mga boss ito yung tatlo sa legit na Odessa hat natin. Ito yung cardboard niya sa loob. Next, ito naman yung sa peke mga boss. Tingnan nyo, napaka low quality mga boss. So ang liit pa mga boss. So paano yan makaka-withstand dun? Paano niya mapapatigas yung dome? Tingnan nyo mga boss. Napakaliit niya mga boss. So compare natin dito, napakaliit. Kukuha lang ako ng isa. Ayan. So yan mga boss, as you can see. So dito pa lang mga boss, may difference na mga boss Kaya take note of it. Consider it as a key point. Kailangan mo siyang i-consider as key point. Yan, pag ganito yung cardboard ng cup mo, Odessa hat na nakita, automatically mga boss, mag-pass ka na kasi may possibility na peke na yung hat mo. So yan, ito yung sa legit, ito naman yung peke, itatabi ko na. So tapos na tayo sa cardboard, tapos na tayo sa sweatband. So next is dito naman tayo sa kanyang coloring. Dito naman tayo sa kanyang theme, color theme. So as I've said earlier, na mostly ng mga modern hats ni Carhartt, especially dito sa Odessa, is halos two-tone. So first is the main colorway, which is the brown. Next is yung kanyang shadow mga boss. So meron na naman siyang
ibang kulay para mag-distinguish pero hindi pa rin nalalayo sa kulay niya na brown. So ayan mga boss ha, take note of it. So meron ding mga Odessa Cup, yung mga lumang Odessa Cup mga boss na one tone lang. Pero mostly yung mga modern is ganito dapat yung color scheme. Okay? So next is tingnan naman natin tong mga butas-butas dito mga boss. Dito kasi lumalabas yung yung hangin para hindi masyadong mainit yung hat natin para maging breathable. So tingnan natin kung may butas nga ba yung legit. So as you can see mga boss, ang laki ng butas oh. Ayan. Tingnan nyo mga boss ha. Ayan, may mga butas. May mga butas. Unlike dun sa peke na may mga siradong butas. Ito talaga, may butas talaga, ang legit mga boss. Ayan, ramdam na ramdam mo. Ayan. Strategic talaga to mga boss. Ginawa to dahil may purpose to. Ang purpose neto is labasan ng hangin para hindi masyadong mainit yung ulo mo, sumingaw yung init sa loob at hindi bumaho yung ulo mo at yung cap mo. So ayan mga boss. Next is, since made in Vietnam to, tingnan naman natin tong emblem. So again, pag made in Vietnam, made in China, made in Haiti, Hawaii, maliban sa Bangladesh, meron dapat emblem. So ito na naman yung emblem, nakatulad dun sa green natin na Odessa na made in Vietnam din. So yan mga boss, as you can see meron talaga yung emblem and mas malaki itong cap dito sa button natin, sa top button, button cap. So tama ba? Button cap yata ang tawag dito eh. So yun, you name it na lang mga boss. So kapag made in Vietnam, mas malaki to compare sa Bangladesh. Mamaya papakita natin yan. So yun. So tapos na tayo dito sa internal. Punta na naman tayo sa external. So yun mga boss, as you can see, ang una nating titingnan dito, since may sticker label to, again, titingnan na naman natin yung sticker label. So dito sa sticker label, halos pareho lang din siya nung sa green natin eh. So halos pareho lang. Hindi masyadong madulas kasi nga makapal, mas makapal yung sticker compare dun sa peke na mas manipis. Hindi siya ganong madulas. Yan, tapos yung character hindi masyadong bold, mas bold yung dun sa kabila. Ito naman is sakto lang din. Mas maliit yung characters dito. Dito naman sa digit natin, isakto lang yung sakto lang yung font size. Ayan. So yun, dito may mga mapapansin ka rin compare mo dun sa peke, kaya kailangan mo ring i-take note to dito, kailangan mo ding obserbahan. So yun yung mga napansin ko dito sa sticker label. Next is the patch logo. Again, almost the same lang. So yun, almost the same lang dun sa legit natin na color green colorway. Ayan, hindi siya masyadong dark, light brown lang siya dito. Same sa mga legit Carhartt pants natin na denim, yung may leather patch. Tingnan naman natin dito sa top part. So yan, almost the same yung color tone nya. Hindi itim, hindi parang goma. Leather talaga na leather. Yun kasi parang goma lang din talaga yun eh. So yan mga boss. Tapos tingnan naman natin yung kung mahihila natin to. So hindi, almost zero. Yan, hindi mo siya mababakat dyan, hindi siya bakat na bakat talaga, hindi mo siya mababaklas. So kung gagamitan mo lang kamay para tanggalin to, hindi mo basta-basta mahihila kasi nga siradong sirado, nakatahi talaga siya, tahing-tahi talaga to. Unlike doon na pag hinila mo, kaya mo lang hilain gamit kamay eh. Kayang-kaya mong pwersahin. Eto kasi hindi eh, kapit na kapit to. So yan, mas makapit to. Dito naman sa dome part nya, as you can see, sturdy pa rin, hindi pa rin natutumba. Unlike doon na mabilis matumba. Yun na nga mga boss oh, bilis lang matumba nyan, masyadong malambot. So ito na yung natin. So ito na yung harapan natin, ito na yung front part.
Nakita nyo na mismo yung mga detalye. Palos pareho lang naman dito sa mga sinabi ko sa nauna nating Army Green na Odessa Cup. So move forward na tayo sa back part. So eto na mga boss. So yun, dito na naman tayo sa velcro strap part ng ating Odessa Cup. So as you can see mga boss, nakikita nyo na naman na napaka solid ng pagkatahi niya, unlike dun sa peke na hindi separate na nakatahi. So kumukonek-konekta yung mga sinulid dun. So dito wala ka talagang makikitang wala ka talagang makikitang pagka-connect-connecta. So separate talaga siya na ginagawa ng machine. So ayan, pulidong pulido, readable, tama yung spelling, tama yung font size, tama yung placing. Ayan, pantay na pantay yung space dito. Dito sa itaas, pantay na pantay. Single stitch. Ayan, klarong klaro mo tong logo dito, itong text symbol na to. So ayan mga boss, napaka crispy, napaka sariwa, klarong klaro, hindi siya low quality. So again, check nyo dito, dapat pantay to. Hindi naman siya necessarily pantay talaga mga boss, kasi may mga nakikita akong legit din na Odessa Cup na hindi pantay, may uneven space, pero considered ko yun as factory defect or minimal defect. Pero again, isa pa rin to sa palatandaan na kailangan yung i-consider. Mostly kasi ng mga nakikita ko ay pantay talaga. May mga nakikita lang akong iilan na hindi pantay yung placing dito sa strap na to. Again, take note nyo lang mga boss, pwede nyo i-consider as a key point and pwede nyo rin i-disregard. Kasi need nyo pa rin need nyo pa rin i-check yung ibang section, yung ibang part. So pwede nyo checkan lahat. Now, kung check naman sa inyo lahat, tapos dito lang nagkakaroon ng error, then pwede nyo i-summarize lahat kung alin talaga yung judgment ninyo. So kasi sa akin, isa to sa palatandaan ko na kailangan maging pantay dito yung mga placement, yung spacing. Dapat pantayan mga boss, tapos single stitch. Wala kang makikitang sunod-sunod na pagkakatahi. Dapat pantay lahat, separate yan siya. Ayan. So papakita ko lang dito sa itaas again yung picture nung peke natin na Odessa. Papakita ko mamaya dito sa taas kung ano yung itsura. Basag na basag yun napakapangit. So yun, tetestingin naman natin yun napakahigpit pa mga boss Yun, dikit na dikit pa mga boss. Yung brand new kasi ito considered as new pa rin to. Brand new pa rin to nabili. Brand new na ipasa sa akin. And yun, napakalaspag na. Halatang parang ginamit na ng parang hindi na virgin So ito mga boss, virgin na virgin pa mga boss, pink na pink pa. Ayan, virgin na virgin pa mga boss. So ayan, napaka solid mga boss. Again, check nyo dito. Kunin natin to. Ayan. As you can see, pantay. Check naman natin dito sa isa. Ayan kitang-kita nyo mga boss mas bolder. Ayan. So yan na nga mga boss. So ito na yung color brown colorway natin na made in Vietnam pa rin. As you can see, i-check mo yung loob, i-check mo yung wash tag, i-check mo yung sweatband, i-check mo yung cardboard, yung emblem, yung mga butas-butas doon, yung characters, yung placing. Yan, dapat pulido, dapat pantay. Yan, itong sticker label, i-check mo din. So, yung mga key points or so yung mga parts na sinabi ko kanina, yung tinalakay natin, dapat iisa-isahin nyo rin yun talaga. Hindi lang kayo pwedeng pipili ng isang section tapos sasabihin nyo, bibilin nyo na, di ba? Kailangan mo talagang mas maging mausisa, vigilant, observant kapag kukuha ka ng Odessa Cup. So, ayun lang mga boss, ito yung color brown colorway natin. So yun lang mga boss, ito yung brown colorway natin. So move forward na naman tayo dito sa color black natin, which is made in Bangladesh naman. So abangan nyo to mga boss. So move forward na tayo dito sa made in Bangladesh para matapos na to.
So yun na nga mga boss, mabilisan lang tayo. Ito naman yung Bangladesh, made in Bangladesh na Odessa Cup. So as you can see, almost pareho lang naman sila ng almost pareho lang din sila ng quality dito sa leather patch nila. Pareho lang din yung sticker, pare-pareho lang din. So to summarize it all mga boss, halos magkapareho lang din ng legit. Kasi nga legit eh. So nagkakatalo lang dito sa kanilang wash tag. So una, papakita ko dito sa Bangladesh, sa made in Bangladesh. So as you can see mga boss, dito sa sticker label niya, pareho lang naman. Nagkakaiba lang ng product code which is 001 or black or caviar black. So yun, 289, tama naman lahat. So yun na nga mga boss. Ito na, check natin dito sa tag. So dito naman sa made in Bangladesh na klase ng Odessa Cup, medyo controversial kasi ito talaga yung maraming peke, ito mga Bangladesh. So boss Alas, legit ba, may legit ba na made in Bangladesh na Odessa Cup or Carhartt Cup? Ang sagot ko ay yes mga boss. Meron talagang made in Bangladesh na mga Carhartt Cup or Carhartt hats sa market mga boss. Sa modern market natin, meron talaga yan. Ngayon, kailangan mo lang talagang mas maging mausisa kapag made in Bangladesh na, kasi medyo tricky yan mga boss kaya tara, papakita ko sa inyo. So eto na mga boss, eto yung internal wash tag. So based doon sa review natin sa made in Vietnam na klase ng Odessa, is yung legit is dapat silk tag din. So may magaspang din, medyo magaspang din na klase. Hindi lang siya papel, hindi siya sobrang kinis, hindi makinis, hindi madulas, hindi madudulas yung kamay mo. Dito is medyo magaspang. So good key point yon, isang palatandaan yon. And make sure na tama yung spelling, tama yung indentation, tama yung coding, 6 digits. Yan, dito 5 digits. So yan, made in Bangladesh. So again, dito naman sa Carhartt logo, tama naman yung spelling, tama naman yung indentation, tama yung placing, spacing, pantay. And as you can see mga boss, tingnan nyo maigi So yung sinabi ko kanina na may mga lines dyan, so dapat nagre-reflect din dyan. Kasi nga, silk yung tag. Silk yung klase ng materials na ginamit dito sa tag. So yan. So yun, makikita nyo dyan mga boss, may mga linya-linya. So 100289 yung code, tama naman. 001 which is the product official colorway na kulay black kung i-interpret natin. One size fits all. Yan. So ito yung isang template ni made in Bangladesh na naka-base sa fall 2021. So ito. So almost the same dun sa fake na Odessa na dalawa yung tag nila, which is yung main tag and the product code or purchase order or product order code. Ayan, I think nasa 10 to 12 digits to So yan mga boss. Next is dito sa side patch naman, built to serve and protect hardworking people. Tama naman yung spelling. So yan, pantay naman lahat mga boss. So yan, as you can see, pantay naman siya mga boss. So yan, pantay naman dito na part. Yan, pantay naman yung placing, pantay naman. Wala akong nakikitang maling spelling. Yung stitching niya, pantay na pantay rin. Ayan. So magandang palatandaan to. So next is dito naman tayo sa kanyang sweatband. So as you can see naman sa sweatband mga boss, ganun pa rin sa made in Vietnam na klase. Ayan, ramdam mo pa rin na magaspang. Mararamdaman mo pa rin na may mga butas-butas to, daluyan ng hangin, labasan ng hangin. Ayan. So same pa rin, quality pa rin yung sweatband niya mga boss. Kahit gaganyanin nyo mga boss, babalik at babalik yan mga boss. Hindi katulad doon na bacon
bacon na sweatband. Nakakagigil to sarap itapon. So yan mga boss, quality yung sweatband, legit talaga yung sweatband, magaspang yung sweatband. Ayan, yung cardboard naman, tingnan natin yung free cardboard nya. So ito, same pa rin, white. Tapos sa likod is, ayan na nga, iba na yung color dito, hindi na siya colored like dito, naka-colored. So ito naman yung sa legit ulit na Vietnam. Pag kukumparahin natin, halos magkapareha lang. So almost same size, almost the same. Compare natin doon sa peke na mas maliit. So mas maliit yung ngipin-ngipin. Ito mas malaki, pareho yung size. Ito naman yung sa peke, maliit. Dito pa lang may mga diferensya na, kaya need nyo din to ma-check, need nyo ma-consider, kasi baka itapon ng seller di ba? Peke pala to, no? So itatapon ko na. So yun, make sure na ma-observe nyo to, hanapin nyo to, kasi isa to sa palatandaan. So next is, yun na, titignan na natin yung tahi sa loob. So dito sa made in Bangladesh na tahi, ewan ko lang kung makikita nyo kasi maitim yung hat So as you can see mga boss, ayan, wala akong nakikitang sablay mga boss. Pantay na pantay yung pagkakatahi niya. Ayan, makikita nyo, pantay na pantay mga boss. Napakalinis. Unlike dun sa peke na medyo madumi, may mga sobra-sobrang tahi, may mga sinulid pa. Eto, napakalinis mga boss. Sobrang linis. Ayan, mas malinis pa yata to dun sa Vietnam ko Ayan mga boss, tingnan nyo lang. Tingnan nyo na lang. Tingnan nyo maigi mga boss, napakalinis. So yun, next is tingnan naman natin tong sa loob. Sa looban na part dito sa loob ng dome. So as I've said earlier mga boss, mostly may one tone na minsan may one tone na Odessa Cup sa looban, pero yung mga modern is considered as two-tone talaga. Tulad nito, black yung dito na part, dito na part, black. Pero dito sa isang section na to is may pagka-light ng kanyang official colorway. For example, black, so may pagka-light black dito na part. Army green, so dapat army green yung dito na part, and yung dito na section naman is must be light army green. So dapat may shade of green. So ito may shade of black naman to dito. So may halong black pa rin. So yun lang, kailangan mo din i-consider yung mga point na yun. Kailangan mo talagang maging observant kung gusto mo talaga makakuha ng legit na Odessa hat. Kasi kailangan mo talagang mas maging vigilant, maging observant kapag kukuha ka ng legit na Odessa hat. Kaya yung mga maliliit na mga key point na sinabi ko, dapat mong ma-take note para hindi ka maisahan ng mga seller na nagbebenta ng peke. Mga putang ina nyo kayo. So yun, hopefully mag-gets nyo mga boss. So dapat two-tone yung nandito, kasi yung mga modern release na nahawakan ko, nakikita ko, two-tone talaga. So next, tignan natin kung may labasan ba ng hangin dito. And guess what? Napakalaki mga boss So ayan, so makikita nyo. So ayan, may butas dyan. Ayan, tingnan natin yung mga butas-butas. Ayan, may labasan ng hangin. May labasan ng hangin. Ayan. Boss Alas, pasilip naman ng Carhartt. So ayan, silipin mo, uys. So ayan mga boss. So yun, good. Kasi may mga butas talaga, may labasan talaga ng hangin. So okay na tayo dito sa tag, okay na tayo dito sa side patch, okay na tayo sa sweatband, okay na tayo sa internal stitching, okay na tayo sa mga butas dito. Next is dito naman sa ibaba ng ating top button. So as I've said earlier, kapag made in Vietnam, made in China, Haiti, Hawaii, you name it, mostly merong emblem, maliban lang sa Bangladesh. Kasi sa Bangladesh mga boss is wala talaga, maliit yung kanyang dito sa ilalim ng button, ano bang tawag dito, maliit yung stainless dito
itong cup, button cup yata tawag dito. So yan mga boss, maliit and walang emblem. And stainless pa rin yan mga boss kasi yung peke kakalawangin eh. Kalawangin yun. So yan. Ngayon may magtatanong sa akin, Boss Alas, bakit magkaiba? Ngayon ang sagot ko naman, siguro isa yun sa mga palatandaan ni Carhartt na made in Bangladesh. So isa yon sa kanilang mga markings eh. May mga markings kasi yan sila bukod lang sa product code, bukod lang sa mga code. Meron din silang mga convention kung paano nila ginagawa yung mga produkto para lang ma-separate. Yan. Kasi sa software engineering mga boss, meron tayong tinatawag na separation of concern. So I think ganun lang din yung ina-apply ni Carhartt sa business nila. So may separation of concern din sila na ginagawa. So, para mas maging malinis yung kanilang trabaho or pag-manufactured ng kanilang produkto. So, yun. Okay na tayo dito sa loob mga boss. Now, check naman natin yung harapan mga boss. So, yun. Napakita ko na yata to kanina eh. So, yun. Ito yung ano niya. May mga butas dyan. So next is mapunta na tayo sa strap. So ayan mga boss. So ito na yung strap part sa back part ng ating legit na Odessa cup na kulay black. So as you can see mga boss, dito pa lang sa spacing is medyo even na mga boss, pantay na pantay yung spacing. So kahit sukatin nyo gamit yung panukat, pantay na pantayan, even numbers ang lalabas. Next is ito namang pagkatahi-tahi ng mga characters dito is makikita mo hindi madumi, walang sablay. Ayan, separate talaga. Walang dugtong-dugtong na tahi unlike dun sa peke. So mamaya ipapakita ko yan. So yun. So yun mga boss, napakalinis. Kahit mapa Bangladesh man tong hat na to, medyo malinis pa rin yung legit. Yan. So ito naman nakikita natin ng mas maayos tong trademark logo ni Carhartt or ano bang tawag neto, pero I think trademark logo talaga to. Yan. So ayan mga boss, try natin baklasin to. Ayun, sobrang sariwa pa mga boss, kapit na kapit pa mga boss oh. Unlike dun sa peke mga boss na napaka smooth na. So parang ang dali lang laspagin. So matibay talaga mga boss. So ito yung legit Odessa Cup, Carhartt Odessa Cup, Carhartt Canvas Cup na kulay black colorway, tapos made in Bangladesh. So wala rin siyang pinagkaiba dito sa made in Vietnam natin. Ayan, wala siyang pinagkaiba, wala din siyang pinagkaiba doon. Pareho lang din, pareho ng quality, nagkaiba lang dito sa template, sa templating ng ano natin, ng internal silk tag or wash tag. So ayan. So hopefully na nagigets nyo yung mga sinasabi ko dito mga boss. Hopefully na natitake note nyo, nakukonsider nyo. So yun. So yun na nga mga bossing ko. Hopefully nabigyan ko kayo ng mga idea, nabigyan ko kayo, nabuhusan ko kayo ng mga knowledge kung paano natin ma-check ng maayos yung mga Odessa Cup. Ngayon, itong last part ng ating video dito sa part 1 natin, i-flex ko na lang sabay yung peke at saka yung legit. So dalawa lang kasi yung kamay ko, kaya kukuha lang din ako ng dalawang hats. So pagpapalit-palit ko na lang. So kayo na mismo mag-observe, tingnan nyo ng maayos yung mga detalye na tinalakay natin kanina. Observe nyo ng maayos and hopefully makakuha kayo ng proper knowledge and proper guidance. So yun, tara start na natin. So ito yung front part, tingnan nyo yung logo patch. Yan, compare nyo mga boss. So as you can see, mas dark dito sa peke natin. Dito naman sa orig is lighter lang. So kukumpara natin yung sticker. So dito sa video, as you can see, halos magkapareho lang, no? Looks can be deceiving talaga mga boss. So yan, tingnan nyo dito oh. Yan naman.
buong buo. So ito yung characters niya. Ito naman yung characters niya, mas makapal. And yun na nga, tingnan nyo mga boss, oh. Klarong bakat na bakat, oh. Halatang manipis. Ayan, makapal. Mas madulas, mas manipis. Ayan, check nyo. Tapos dito, yung parang goma lang. Tapos dito naman is walang itim na part. Leather talaga. Yan. Check naman natin itong mga butas. Yan. Siradong sirado. Walang labasan ng hangin mga boss. Oh. Boss Alas, pasilip ng Carhartt mo. Boss Alas. So, paano mo masisilip ngayon? So yan. Dito naman. Hindi na siya virgin pero sariwa pa rin kahit may butas na. Ayan mga boss. Ayun mga boss oh. Ayan. So ayan mga boss ha. Tignan nyo maigi. Tapos sweatband na naman tayo. Yung sweatband bacon na. Ito sariwa pa. So itong peke, walang sticker label dito sa underbrim nya. Pero yung ibang binibenta, may mga peke yon. Tignan nyo na lang yung template. Observe nyo maigi. So ayan. Halos magkapareho lang naman sila ng sukat. Mas makapal lang itong legit. Mas sturdy lang, mas magaan to. Tapos tingnan natin sa tag. Napakanipis mga boss oh. Tumutupi agad. Ito naman, makapal, magaspang. Papakita ko lang ha. So ayan mga boss. Try natin ilapit. Ito yung peke, ito yung legit. So yan. Observe nyo maigi mga boss ha. Itong legit, dapat may mga linya-linya kayo makikita. Yan. Palatandaan na silk yung tag. Dito naman, shiny, napaka-shiny. Kasi nga, peke. Yan. Wala kayong makikitang straight line. Solid black talaga yan. Napaka-shiny pa. Yan. Peking peke. Walang linya dito. Check nyo yung legit. May linya talaga yan. Yan. So, dito naman sa placing nya. Napakalinis. Napakaganda ng pagkakatahi. Dito naman sa peke. Tingnan mo yan mga boss oh. Tingnan mo to, sumobra. Sabog yata yung gumawa nito eh. So yun. Quality wise, mas maganda talaga. Ang layo talaga ng peke sa rig. Tingnan mo yung dome, tumba agad. Yan. Pag ibalik natin, tumatayo naman. Ngayon, ibabalik natin to. Bilis lang siyang matumba. So, move forward tayo. Check pa rin natin. Yan. Mas sturdy pa rin to. Tingnan mo yung patch logo. Yan. Walang black dyan na parang goma lang. Leather talaga to. Same pa rin yan. Tingnan pa rin natin to. So, as I've said earlier, dapat dito may halo pa rin ng green kung green yung colorway niya. Pero dito, black. Ayan o. Tapos tingnan naman natin tong characters dito. Pantay na pantay itong sa taas. Itong legit natin lahat. Ito naman, medyo makapal. And sunod-sunod yung pagkakatahi niya. Napakapangit ng pagkakatahi. So ayan. Next is Ito namang brown. So as you can see mga boss, same pa rin. Check pa rin natin yung leather. Ayan, parang goma pa rin dito. Dito wala pa rin. Manipis pa rin yung sticker label dito. Dito naman, saktong-sakto lang. Ayan. Check natin yung sweatband. Napaka-solid. Pulidong-pulido. Mesh talaga. Ito, pinagmukha lang mesh. Pero wala talaga. Napaka-smooth. Walang labasan ng hangin. Wala akong makakapa. Ayan mga boss. So
So eto, tingnan mo, sumusobra talaga yung tahi dito. Dito naman pantay. Dito naman sa strap nila pareho. Check nyo maigi mga boss ha. Yan. Napakalinis na itong brown natin. Pantay na pantay. Dito medyo bolder siya. Mas bold yung characters. And yung mga tahi naman is tuloy-tuloy. So parang isang daanan lang itong tinahi itong characters na to. Dito naman is separate talaga. So napaka solid ng machine. Yan. So yun lang mga boss. Yun yung mga palatandaan na make sure na titignan nyo maigi, lalo na kung ko-collect talaga kayo ng ganitong series or ganitong model. Very risky lang talaga kung wala kang alam, and hopefully nakatulong ako dito. So ayan. So ito yung in-depth review natin sa Carhartt Odessa Cup or Carhartt Canvas Cup. Hopefully nabigyan ko kayo ng introduction para dito, nabigyan ko kayo ng maayos na review. So yun lang mga boss, maraming salamat sa suporta nyo. Kung wala yung suporta nyo, hindi matutuloy ito. Maraming salamat, and hopefully nabigyan ko kayo ng proper guidance, and sana wala nang maloko mga boss. So yun, abangan nyo sa next episode natin, sa next part netong video na to, kasi medyo mahaba kasi to eh. Kasi gusto ko talagang maging malaman mga boss. Ayoko lang yung pakara-kara lang, yung parang tinatamad akong gawin mga boss. Dito kasi mga boss, naglaan talaga ako ng oras kasi gusto ko kayong matulungan, gusto ko magbigay sa inyo ng value mga boss. Kaya sana yung attention span ninyo pakihabaan pa para sa susunod natin na part or video. Kasi tatalakayin na naman natin to mga boss. Oh. Yung mga hats na nasa likuran nyo. Itong Buffalo Net Tracker Cup or Carhartt Tracker Cup. Yan mga boss, kasi marami ring namimeke dyan eh. Marami ring nadadali. Marami ring naging biktima. You will be accountable for that. Pero mas maraming naging biktima nitong Odessa Cup na to. Medyo ano siya eh. Medyo mabisa siya sa masa eh. Medyo mabenta siya sa masa. So ito talaga yung inuna ko. So abangan nyo to mga boss sa part 2 natin. And sa part 3 naman natin is hopefully may pakita ko sa inyo kung paano yung authentication process ni Carhartt. Ano yung mga napag-usapan namin doon. So yun, papakita ko lahat yun kasi tinatapos pa eh. Ongoing pa yung mga conversation namin doon. So kino-compile ko pa isa-isa. And hopefully soon makapagbigay na siya ng response para ma-finalize ko na lahat at ma-share ko na sa inyo. Abangan nyo yon. Sa part 3 natin yon ilalagay na content. And next, yung part 2 natin is dito sa Buffalo Net Cup. Sana abangan nyo, sana supportahan nyo. And yon, malaking tulong na kung ibabahagi nyo to sa iba. Make sure mga boss na i-share nyo to kahit hindi nyo na ako i-follow. Kahit i-share nyo lang tong video na to para lang sa awareness. Spread awareness mga boss, kailangan natin yon para happy lang yung game, healthy lang yung game, walang maloloko kung walang magpapaloko. Yun, abangan nyo mga boss. Maraming salamat sa panonood nyo. And again, disclaimer lang, hindi ako otorisadong mag-authenticate, hindi ako otorisado ni Carhartt mag-authenticate ng mga Carhartt products. Wala ako sa posisyon para mag-authenticate. Ito ay comparison ko lamang bilang collector, bilang fan, bilang enthusiast. Sarili ko tong opinion, sarili ko tong obserbasyon. So nasa sa inyo na kung i-absorb nyo o hindi. So yun mga boss, pwede nyo i-take or pwede nyo i-decline yung mga details na binigay ko. And sana hopefully makatulong pa rin sa mas nakakarami.